Doktor, ano ang resulta ng pagsusuri? Hindi maganda ang resulta ng pagsusuri. Kung makakatagal ng 3 buwan, ay maganda na yon. Giali, huwag kang mag-alala. Kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko, ibabalik kita. Mang pari, maawa ka naman. Ang batang mag-asawa, habang tumatanda sila ay siya ring magkasama. Kung wala na siya, anong saysay pa ng buhay ko? Baguhin ang tadhana laban sa langit. Ang kapalit nito, hindi mo kakayanin. Kahit anong kapalit, basta mabuhay siya. Tanggap ko. Ang prutas na ito ay tinatawag na prutas ng kabataan. Ang sino mang kumain ng prutas ng kabataan pwedeng bumalik sa pagkabata. Ayos. Maliligtas si Giali. Pero sa panahon na iyon, ikaw pa rin ay matandang lagpas 50 taong gulang. Hindi matukoy ang magiging epekto nito. Handa ka ba? Basta mabuhay si Giali, anuman ang epekto, kaya kong tanggapin. Maraming salamat, Guro. Ang prutas ng kabataan na ito may side effect din. Ang bisa ng prutas ng kabataan nakatali sa pagmamahal ni Zheng Qiu para sa asawa niya. Tuwing nababawasan ang pagmamahal, nawawala ng butil ng buhangin. Kung maglaho ang pagmamahal, manghihina ang asawa. Pag naubos ang damdamin, lalabas ang sakit. Pero si Zheng Qiu, sobrang mahal na mahal niya ang asawa niya. Paano mawawala ang pagmamahal niya? Giali, maayos ka na. Tanda ni Zheng Qiu. Tanda ni Zheng Qiu. Totoo nga, bumata ako. Guro, ang relasyon nilang dalawa sobrang lalim. Ang pagmamahal ni Zheng Qiu, siguradong hindi na mababawasan. Tingnan mo ang matanda at batang asawa. Ang babae, ang bata pa. Ang lalaki, sobrang tanda na, baka sugar daddy to. Oo nga. Hindi halata, ganito na talaga karamihan sa mga babae ngayon. Tingnan natin kung anong kakainin. Bumata na ulit ako. Pero siya, talaga bang ganito ko hahayaang lumipas ang buhay ko? Tingnan mo kung anong gusto mong kainin. Giali? Mag-CR lang ako. Ganito kagandang babae, hindi ko alam kung gaano kagwapo ang boyfriend niya. Nakakainggit. Sorry, pasensya ka na. Magkano ang suot mong damit? Bayaran ko na lang. Ako ang naging pabaya. Hindi ko matanggap na ipagbayad pa ng magandang babae. Sobrang ganda mo talaga. Ako naman, boss ako ng isang model agency. Hindi ko alam kung may interes ka.
Top floor ng Imperial Hotel. Jelly, anong nangyari sa'yo ngayon? Bakit parang lutang ka? Tubig? Naubos na. Uminom ka pa. Guro, tumulo na ang buhangin sa hourglass. Pag naubos ito, Chen Jolly maibabalik sa dating anyo niyang matanda. Hindi na mapapagaling. Jolly, anong nangyari sa'yo sa restaurant? Ngayon, Wala lang. wala lang. Anong nangyari? Anong nangyari? Medyo masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga ako ng konti. Oh, Boss ako ng model agency. May interest ka ba? top floor ng Imperial Hotel. Anong nangyari? Tanda ni Jenkyu. May sakit ka ba? Guro, tingnan mo. Alam ko, hindi niya itataksil si Jenkyu. Sige, tignan pa natin. Pasensya ka na. Tanda ni Zenkyu. Tanda ni Zenkyu? Kung bumata na ako, hindi mo na dapat ako pigilan sa paghahanap ng mas maganda. Tama ba? Dumating ka na. Tanda ni Jenkyu? Tinakot mo ako. Ikaw, napakagabi. Nandito ka pa, hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo dito? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba alam? Hindi ko na magamit ang damit ko. Kaya bumili ako ng dagdag na mga damit. Halika. Anong nangyari sa lieg mo? Kakaalis ko lang sa daan. May random na tao akong nakasalubong. Nabangga niya ako ng konti. Nagkaroon tuloy ng pasa. Bangga lang. Paano naging ganyan? Kung hindi, Jiali? Lao Jeng, anong ibig mong sabihin? Mag-asawa tayo ng ilang dekada. Iniisip mo bang niloloko kita? Jiali, Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, aalis na lang ako. Hindi na talaga uubra ang araw-araw natin. sige. Tayo, mag-asawa, lahat ng unos at saya. 40 taon na nating tinawid. Huwag nating palakihin ang bagay na to. Sige, hindi dapat ako magduda, nagkamali ako. Pag hindi mo ulit ako pinaniniwalaan, magagalit na ako. Si. Magpahinga ka ng maaga. Tropang Chang, huwag mong kalimutang sunduin ako bukas ha.
Bakit hindi ka nagdala ng payong? Late ka na naman. Pasensya na talaga. Nagsusorry ako. Nagpakulo ka na naman ng sabaw para sa asawa mo, ano? Sa loob ng 365 araw. Araw-araw mo yan ginagawa, walang mintis. Alam mo siya, noong bata pa siya, paborito na niya yung sabaw na niluluto ko. Ngayon, dadalin kita sa opisina para makita mo. Di ba gusto mo nang pumirma ng kontrata? Sa wakas, dadalhin mo na ako. Ilang dekada na, hindi pa rin nagbabago. Nilagang mais at buto-buto? Dagdagan pa ng konting carrots. Si Gialli, pinakapaborito niya yan kainin. Ito ang kumpanya natin para sa mga modelo. Magandang araw, Boss Shu. Magandang araw, Boss Shu. Mas maganda ka kaysa sa kanila, alam mo ba? Kanino ang tawag? Sa lolo ko, sasagutin ko lang sandali. Sig, go ahead. Boss Shu, talaga bang gusto mo yung probinsya ng yun? Pampalipas oras lang yon. Pangmukha at katawan lang ang gamit niya. Alam mo, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Si Gialli pa rin ang number 1 ko. Pinaghanda talaga kita ng pinakapaborito mong nilagang mais at buto-buto. Anong oras ka? Kumain ka na muna. Di mo na ako kailangan hintayin. May gagawin lang ako. I-end call ko na. Kamusta? Sino siya? Uminom ka rin. Alam mo siya, isa lang siya sa mga mini-model sa kumpanya namin. Halika na. Ang saya? Mga small-time model lang naman silang lahat. Di mo na kailangang pansinin sila. Ako, gagawin kitang international supermodel. Totoo ba? Oo naman. Siyempre. Pero, bawat modelo, bawat pisngi, bawat daliri, mahalaga at walang dapat maging kapintasan. Ito? Ito yung ngayong umaga na parang napaso. Tropang Chang. Oh. Kailan kaya ang kontrata ko? Depende sa performance mo yan. Tropang Chang. Sige na nga, 3 araw mula ngayon, magkakaroon tayo ng signing ceremony para sa'yo. Sa oras na yon, kailangan todo effort ka ha. Alam ko naman, Tropang Chang, the best ka talaga para sa akin. Irekomenda mo nga ako ng isang bagay para sa mga binatang gusto magmukhang fresh. Miss, sakto ang dating mo. Kakakarating lang talaga ng bagong produkto. Ang tagal bago binuksan ang pinto. Bakit parang lasing ka? Nakakainis ka na ah. Bakit mo tinitingnan ang cellphone ko? Anong ginagawa mo? Ano bang nakita mo? Wala akong nakita, promise. Papahinga na muna ako. Ay, si Gialli pala. Hindi talaga uuwi para kumain. Nagtatrabaho pala siya. Sorry, nagkamali ako sa kanya. Bumili pa pala siya ng regalo para sa akin. Pinaghahandaan pala niya akong i-surprise. Mabait sa inyo si Boss Shu. Grabe, limited edition pa yung dress na to. Labas ka muna. Paanong nangyari to? Baka nagkaproblema yata sa pampagandang gamit. Hindi pwede. Malapit na akong maging modelo. Dapat wala akong kahit anong problema. Handa ka na ba, Gialli? Malapit na. Walang makakapigil sa akin. Na maging modelo. Tropang Chang? Tara na? Siya, laka na. Sino siya? Saan galing ang taong yan? Parang taga-bukid.
Ito ang pinaka-favorite na high heels ni Gialli dati. Nung tumanda na, hindi na niya sinuot ulit. Pag natanggap niya to, siguradong matutuwa siya. Ayan oh, nakikita mo. Yan ang bagong kinahuhumalingan ni Boss Shu. Siya na ang bida ngayong araw. Tara na. Ang tagal nating di nagkita. Si Boss Shu ba yon? Oo nga, yan na nga yun. President ng Shanghai Modeling Agency, Boss Shu. Malaking negosyante yan. Paano ko naman pagdududahan? Si Gialli at siya. Boss Shu, ano? Mangyari po? Congratulations kay Miss Chen, na pumirma na sa Shanghai Group. Boss Shu, maaari po ba kayong magbahagi ng saloobin tungkol sa pagpirma ni Miss Chen sa Shanghai Group? Maraming salamat sa inyong lahat na dumalo sa contract signing. Kasabay ng kasiyahan ko na maging bahagi na ng grupo ko si Miss Chen. Sana po, maasahan ko ang suporta ng lahat. Kung may tanong po kayo, pwede ninyong tanungin ang ating bida, si Miss Chen. Miss Chen, bilang baguhan na makapasok sa ganitong bigating kumpanya gaya ng Shanghai, sigurado po marami kang gustong sabihin? Sa totoo lang, bata pa lang ako, pangarap ko na maging isang modelo. Kaso lang, matagal bago ako nabigyan ng pag-asa. Akala ko noon, hindi na ako magkakaroon ng tsansa. Ngayon, at nakatayo ako dito, may isang tao akong gustong pasalamatan. Kung wala siya, hindi ko talaga makakamit ang pagkakataong ito. Si Gialli? Siya ang liwanag ng bukang liwayway ng buhay ko. Ipinaunawa niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Salamat sa'yo, Shu Chang. Salamat sa'yo, Shu Chang. Tropang Chang, dahil sa pag-ibig mo, parang nabuhay ulit ako. Mahal kita, mahal kita. Sobra na yata ito. Ang daming ginawa ni Donanteng Zheng para sa kanya. Ganyan talaga ang tao. Labis niyang komplikado. Tamang-tama silang dalawa ni Boss Shu at Miss Chen, bagay na bagay sila, perfect match. Chen Gialli. Huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano dito. Sa harap ng ganitong karaming tao, magpaliwanag ka nga, ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Sino ba ang matandang to? Siya. Siya yung sinasabi ko sa iyo, ang lolo ko. Lolo, 40 taon na tayong magkasama. Hindi ko inakala na naging lolo mo pala ako. Mag-asawa, imposible yata iyan. Ang laki ng agwat nila sa edad. Oo nga, pagmamahala ng lolo at apo ba ito? Chen Gialli, ano ba ang relasyon mo sa kanya? Ano siya sa iyo? Siya. Ako. Oh, mag-asawa kami. Pero noon, hindi pa ako legal na edad. Hindi ko pa naiintindihan. Pinilit niya ako. Noon, bata pa ako. Wala akong alam sa mga ganitong bagay. Tinakot niya ako. Wala akong lakas para lumaban. Isa siyang hayop. Sa edad niyang ganyan, paano naging ganitong klaseng tao siya? Tama, paglabag na ito sa batas, di ba? Dapat lang siyang hulihin. Chen Gialli, ganyan ka magsalita. Hindi ka ba natatakot sa galit ng langit? Chang, Tama na, matandang lalaki. Dekada na ang pinagsamahan natin. Nagkakahalaga lang pala ito sa isang tao na ngayon mo lang nakilala, ha? Chang, pwede ba akong makipag-usap sa kanya ng sandali? Zheng Qiu, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, pero si Shu Chang, bata pa, at gwapo, siya pa ang boss ng kumpanya ng mga modelo. Pwede niya akong gawing sikat na modelong pandaigdig. Pero ikaw?
Pero tayo, ang dami na nating taon na magkasama. Pagmamahalan. Tingnan mo nga ang mukha mo. Yung mga kulubot sa mukha mo. Pwedeng pag-ipitan ng langaw. Amoy matanda ka na sa katawan. Tuwing gabi, naghihilik ka parang truck. Sino ba ang gugustuhing magkaroon ng pagmamahalan sa katulad mo? Jiali, uwi na tayo. Huwag mo akong hawakan. Sa lahat ng taon na magkasama, bawat minuto, bawat segundo, nakakadiri ang pakiramdam ko. Gusto ko nang sumuka. Chen Jiali, tingnan mo nga. Itong mga high heels, iyan ang pinakapaborito mong sapatos. Jenkyu, akala mo ba talaga magugustuhan ko ang ganitong mumurahing gamit? Mali, bumili ka pa ng relo para sa lalaki. Plano mo siguro akong bigyan ng sorpresa, di ba? Sorpresa? Oo nga pala. Oo, bumili nga ako ng relo para sa lalaki. At ang presyo noon, 120,000. Pero, regalo ko to para kay Chang. Wala tong kinalaman sa'yo kahit konti. Huwag ka nang umasa o magpanggap pa, ha? Nagpapakaawa ka pa. Ano? Oo nga pala. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Salamat sa'yo. Ibinigay mo pa sa akin ang ipon mo para ako pa ang mag-ingat. Gamit ko ang pera ko para bilhan siya ng regalo. So, anong problema ron? Ilang taon na tayong magkakasama. Itong kunting pera mo, baliwala lang yan. Iyan ang kabayaran sa nawala kong kabataan. Bakit? Bakit nga ba? Hindi ba naging mabuti ako sa'yo? Sabi ko na sa'yo ng malinaw. Si Chang mas maganda, mas bata, 10,000 beses na mas okay sa'yo. Ikaw na matanda, tama na ang kahihiyan mo dito. Chen Jiali, huwag mong kakalimutan. Ako ang dahilan kung bakit bumata ka ulit. Bomb ata. Ano yung bomb ata? Ano ba yung sinasabi mo? Tumahimik ka na. May tao ba dyan? Ilabas niyo siya dito. Sandali, kung di dahil sa akin, nung halos mamatay ka na sa kama, ako ang lumuhod ng 3 araw at 3 gabi para mabigyan ka ng pag-asa sa buhay. Pero tignan mo ngayon, iniwan mo na lang akong matanda. Kung wala ako, saan ka kukuha ng prutas ng kabataan? Huwag mong banggitin. Prutas ng kabataan. Hindi ka na pwedeng magsalita pa. Jenkyu, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo kailangan sabihin lahat ng to? Kung mahal mo ako, dapat tinanggap mo na lang ako. Dapat dala mo ang lihim na. Yan hanggang mamatay ka. Ang mga gumagamit ng prutas ng kabataan pwedeng bumalik sa kabataan. Pero sa huli, matanda ka pa rin na lagpas kalahatian ng buhay. Kaya mo bang panagutan ang magiging resulta? Grabe talaga ang sasapitin mo. Jenkyu, bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Maging mabait ka na lang. Dala mo ang lihim na to. Mamatay ka na lang. Simula sa sandaling ito, kahit mahirap o mayaman, kahit tumanda o bumata, ipapangako kong mamahalin kita gaya ng dati. Hanggang kamatayan, di magbabago. Ang bisa ng prutas ng kabataan umaasa sa pag-ibig ni Jenkyu para sa kanyang asawa. Pag naubos ang pag-ibig at naubos na ang buhangin sa orasan, babalik na naman sa pagtanda ang asawa. Anong nangyayari sa kanya? Nakakatakot siya. Anong meron sa inyo? Chang. Guad. Ulihin niyo ang halimaw na yan. Ganun pala. Anong meron sa inyo? Ano ba talaga ang nangyayari?
Hindi pwede. Hindi pwede. Paano nangyari to? Zeng, dumating ka ba para iligtas ako? May paraan ka pa ba para mapabata ulit ako? Jiali, hanggang dito na lang ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Nakapirma na ako. Pumirma ka na rin. Divorce na? Ayaw kong makipag-divorce. Ganito na nga ang nangyari sa atin. Dapat lang maghiwalay na. Ayoko. Jenkyu. Maestro, pakiusap, bigyan mo ulit ako ng prutas ng kabataan. Ayaw kong mamatay. 3,000 ilog ay tuyo na. Saan pa ako kukuha ng isang timba? Anong gagawin ko ngayon? Maestro, alam kong nagkamali ako, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap talaga. Napuno ulit ang orasan. Nagsindi ulit ang damdamin. Kusang gumaling ang karamdaman. Salamat, maestro. Salamat talaga, maestro. Ikaw, Ginang? Kapag nakapagsisi na sa mga kasalanan, doon ka lang magkakaroon ng kapayapaan. Pero kung patuloy kang magbulag-bulagan, mapapariwara ka rin sa walang hanggang apoy ng kapahamakan. Ilang dekada na akong kasama ni Jenkyu. Wala nang ibang mas nakakakilala sa kanya kundi ako. Basta bigyan ko lang siya ng konting daan pababa ng entablado, mamahalin niya ulit ako. Jeng, okay ka lang ba? Sa dami ng pinagdaanan ko, matagal ko na itong tinanggap. Oh, si Chen. Sana, totoo na ang pagsisisi niya. Jiali, anong ginagawa mo dito? Zeng. Oh, tignan mo. Naaalala mo pa ba to? Jiali, gusto mo bang maging girlfriend kita? Gusto ko. Ito ang heirloom ng pamilya namin na bracelet. Gusto ko sana suotin mo ito palagi. Jiali. Nung nabasag ang bracelet na to dati, pinakabitan na lang ulit ng ginto. Kaya iba na ang itsura ngayon. Kahit peke lang dinala mo sa akin, wala kang effort man lang. Zenkyo. Zeng. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Zeng, ilang araw na lang ako. Mapapatawad mo pa ba ako? Pagkagising mo, umalis ka na lang. Sana ay mabuti na ang gawin mo sa buhay mo. Walang kwenta. Itong Jenkyu, hindi pwede. Kaunti na lang ang oras ko. Kailangan ko ng pasiglahin si Jenkyu para mahalin ulit niya ako. Zen, sasamahan kita. Jeng, kaunti na lang ang buhay ko. Kahit sa huling hiling ko, ayaw mo pa rin akong pagbigyan. Sinasabi ko sa iyo, Chen Jiali, hindi ko alam kung ano talagang gusto mong mangyari. Pero payo ko lang, pag palagi kang dumadaan sa madidilim na daan, malamang makakatagpo ka ng multo. Ano bang sinasabi mo? Malapit na akong mamatay.
Ano na lang ba ang magagawa ko? Bakit? May nangyari ba? Namamanhid ang binti ko. Magpahinga lang ako sandali. Ayos na rin ako pagkatapos. Ayos lang, wala to. Tara na, maglakad na tayo. Ingat ka. Giali. Giali. Giali, Giali. Kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw ha. Hindi pwedeng pumasok ang pamilya. Makakalampas din tayo dito. Makakalampas din tayo dito. Giali. Pamilya ni Chen Giali. Doktor. Kumusta po? Pasensya na. Ginawa na namin ang lahat. May kaunti pang oras na natitira. Pumasok ka na. Giali. Lao Jeng. Alis na ako. Hindi mangyayari yon. Maniwala ka sa akin. Kung hindi magalingan dito sa ospital na to, ilipat natin sa iba. Lao Jeng. Pakinggan mo muna ako. Wala namang mawawala, mamamatay din naman ako. Gamitin ko na lang ang buhay ko para magpatuloy ka ng ayos. Hindi ako lugi. Lao Jeng. Dati, pwede sanang tayo hanggang sa pagtanda. Dahil lang sa pagkakamali ko. Naging ganito ang lahat. Sobra akong nagsisisi. Pasensya na. Giali. 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 Ginang Chen. Ayos na po ang lahat. Huwag niyong kalilimutan ang kabayaran ko. Hindi mawawala ang bayad mo. Lumabas ka, sabihin mo kay Jenkyu. Sabihin mong hindi ko na siya nasagip. Nagkunwaring patay. Dati pag nagkasugat man ako, sobrang nag-aalala siya. E paano ngayon? Buhay ang nakasalalay. Hindi ba't mababaliw yun sa pag-aalala? Naiintindihan ko na. Dahil inialay mo ang buhay mo sa kanya, gagawin kanyang yung pinakamahalaga para sa kanya, marka na hinding-hindi mawawala. Buong buhay kanyang mamahalin. Hanggang mamatay siya, hindi kanya makakalimutan. Kung ganon, mananatili akong bata magpakailanman. Napunong muli ang hourglass. Nagliyab ulit ang damdamin. Gumaling ang matagal ng karamdaman. Tagumpay. Tagumpay. Alam ko na Jenkyu. Sigurado akong mamahalin mo ulit ako. Anong nangyayari dito? Jenkyu, bakit ka nandito? Chen Giali. Ibig palang sabihin simulat sa pool. Niloloko mo lang ako. Hindi totoo yan. Lao Jeng, magiging bata na ako ulit. Tingnan mo. Konti na lang. Kamay ko na lang. Ganun ba talaga kahalaga ang maging bata? Syempre mahalaga. Kapag naging bata na ako, kaya ko nang gawin ang lahat. Lao Jeng. Giali. Tigilin mo na yan. Huwag kang maging bulag sa katotohanan. Hindi pwede. Lao Jeng, tingnan mo. Sabi ng master, pag napuno na ang hourglass, mamahalin mo ulit ako. Mahal mo na nga ulit ako, di ba? Hindi. Anong nangyayari dito? Bakit parang nabawasan ang hourglass? Jenkyu, anong ginawa mo? Jenkyu, ano ba talaga ang ginawa mo? Ang pagmamahal, hindi yan sinusukat o tinatawaran. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero pinilit mong sundin ang sarili mo lamang. Jenkyu, nakikiusap ako, ibalik mo ulit ang hourglass.
Mahalin mo ulit ako, pwede ba? Ang damdamin kasi, parang hourglass din. Kapag naubos na, hindi na pwedeng ibalik. Jenkyu. Lao Jeng, nakikiusap ako sa'yo. Nagkamali ako, alam ko nagkamali ako. Mahalin mo ulit ako, para sa'kin. Ayokong mamatay. Ang mga hindi nagsisisi sa katigasan ng ulo, sa huli mahuhulog sa walang hanggang hirap. Ang baho. Parang nababaliw na siya. Huwag nang tumingin, tara na. Nakakatakot naman. Zenkyu, ang tigas ng puso mo. Sino ka? Ginoong Chen, hindi tatagal ng 3 araw, ikaw ay mamamatay. Paano mo nalaman? Anong gagawin mo? Nandito ako para iligtas ka. Kalma ang langit at lupa. Ang lahat ng espiritu ay magtagal. Isara ang 7 butas ng damdamin, itali ang 6 na pagnanasa. Hindi mabubulok ang katawan. Pinagtitibay. Pinipigil ko muna ngayon ang sakit mo. Sa loob ng maikling panahon, hindi ka manganganib na mamatay. Talaga bang gumaling na ako? Pansamantala lang akong nakapagpaliban ng kamatayan mo. Kung gusto mong gumaling ng tuluyan, malayo pa yon. Ginoo, pakitulungan mo po ako, pakiusap. Kung gusto mong gumaling ng tuluyan, kailangan lang magpalit ng kapalaran at magdagdag ng buhay. Gamitin ang natitirang buhay ni Jenkyu kapalit ng iyong batang anyo. Batang anyo ng habang buhay. Batang anyo ng habang buhay. Ginoo, ano ang kailangan kong gawin? Kapag nagsimula ang ritual, habang nabawasan ang buhay ni Jenkyu, mas lalo kang magiging bata. Pero mag-asawa kayong dalawa. Kaya mo ba talagang tiisin ito? Siyempre. Pero, hindi kita kaano-ano, bakit mo ako tinutulungan? Si Jenkyu ay nasa ilalim ng proteksyon ng templo ng Yunshan, samantalang may alitan ako sa templo ng Yunshan. Tatanggapin ko ang usapan mo. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan kong gawin. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Kung gusto mong magpalit ng kapalaran, kailangan sa hindi halatang paraan, ang 5 pandama ni Jenkyu ay masarado. Sa madaling salita, paningin, pandama, pangamoy, pandinig, at ang damdamin. Sa hindi napapansin. Pero si Jenkyu ngayon, malaking galit ang nararamdaman sa akin. Wala na nga akong pagkakataong mapalapit sa kanya. Paano nga ba sa hindi halata? Kung gusto mong magdagdag ng buhay, may kapalit na kailangang ibigay. Pag-isipan mo, sino pa ang pinakamalapit? Kay Jenkyu na pwedeng gamitin? Pinakamalapit na tao. Okay na, ibang bansa dito. Hindi katulad sa Pilipinas, kung may mangyari. Huwag mong kalimutan tawagan sina mama at papa. Mama at papa, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng 4 na taon, babalik na ako. Meron po. Lahat ng ito, paborito niyang kinakain. Hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon. Sino yon? Papa? Nagulat ka ba? Ay nako, anak naman. Ay, mahal? Bakit hindi ka nag-abiso bago ka umuwi? Papa, anong niluluto mo? Ang bango. Nasaan si mama? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na magagawa ni mama ang ganitong bagay. Ayoko ring paniwalaan. Pero totoo na talaga. Hindi ako naniniwala. Gusto ko siyang marinig na magsabi mismo. Kian yun. Ang mama mo parang nawalan ng sarili. Kahit anong bagay kaya niyang gawin. Huwag kang basta-basta magtiwala sa kanya. Kian yun. Mama, bakit ka naging ganito? Kian yun. Mama, medyo madumi dito. Tiyaga na lang muna tayo. Mama, okay lang ako. Ano ba talaga ang nangyari? May nangyari ba sa pagitan ninyo ni Papa? Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ko gustong mabuhay, hindi dapat naging ganito. Anong ibig mong sabihin? May sakit si mama. Malapit ng mamatay. Sino ka ba? Walang problema, si Master Yu Yangzi. Mabuti siyang tao. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang namatay si Mama. Mama, Maiksi na ang buhay ng mama mo kung gusto niyang gumaling ng tuluyan.
Kailangan magpalit ng kapalaran at magdagdag ng buhay. Magpalit ng kapalaran? Kaninong buhay ang kailangan? Tanging buhay lang ni Papa ang pwede. Papa? Hindi pwede yan. Pwede bang buhay ko na lang? Hindi pwede. Si Chen ang may koneksyon sa kapalaran ni Jenkyu. Malalim ang samahan nilang mag-asawa. Tanging buhay lang niya ang pwede. Hindi ko alam kung si Qian Yun ay nagpunta sa mama niya. Dr. Wang, Ginoong Zheng, Ginang Chen Jiali, bakit ang tagal nyo? Hindi nagpa-check up sa ospital? Ayos pa ba ang katawan niya? Si. Kung gusto mo, dalhin mo ulit si Jiali sa ospital. Baka may paraan pa. Dahil sa bagay na yan, pinalayas ako ng papa mo. Alam ko matanda na si Papa, makatuwiran namang hindi siya magpahiram. Kian yun. Tulungan mo naman si Mama, pwede ba? Ang ritual ng pagpapalit ng kapalaran, hindi naman talaga makakasakit kay Jenkyu. 1 buwan lang na mahinang pakiramdam. Mama, Sina, bumalik ka na lang sa bahay. Huwag mong palabasin na dumalo ka sa akin. Baka maggalit si Papa. Si Qian Yun ay bumalik na. Oh. Nakita mo na ba si mama mo? Hindi pa. Kain na tayo. Si Papa ang nagluto ng ulam. Mainit-init pa. Hindi ako gutom. Mauna na akong umakyat sa kwarto ko. Bakit ba tayong tatlo? Hindi na lang pwedeng maging maayos ulit? Miss Zheng, kung gusto mong iligtas ang mama mo, sunugin mo ang 4 na papel na ito. Ihalo mo ang abo sa tubig at ipainom mo kay Jenkyu para ma-seal ang 5 pandama ni Jenkyu. Pero, paano naman hindi mapapansin ni Papa? Huwag kang mag-alala, hindi naman talaga makakasama sa tatay mo ang mga papel na ito. Pero ang ritual ng pagpapalit ng buhay, paano namang walang epekto kay Papa? May epekto talaga ang ritual ng pagpapalit ng buhay, pero basta't ma-seal mo ang 5 pandama ng tatay mo, hindi siya talaga masasaktan. Heto ang mga papel. Nasa iyong desisyon. Kung ililigtas mo ang mama mo. Ano ba talaga? Ang dapat kong gawin? Qian Yun, Oh, Pa, anong meron? gusto mo bang kumain? Sabihin mo lang kay Papa kung anong gusto mo. Lulutuin ko. Wala naman. Pa, hindi ako gutom. O sige, kung gusto mo kumain, sabihin mo lang kay Papa, ha? Yan yun. Pag namatay ako, dito mo na lang ako ilibing. Ihalo mo ang abo ng papel sa tubig at ipainom kay Jenkyu para ma-seal ang 5 pandama ni Jenkyu. Pero, paano naman hindi ba mapapansin ni Papa? Huwag kang mag-alala, yung huling pandama, ako na mismo magsesil. Bago ma-seal ang huling pandama, hindi mapapansin ni Jenkyu ang kahit anong kakaiba. Qian Yun. Pa. Ang aga mo yata. Ba't hindi ka pa natulog ng matagal? Hindi na ako makatulog. Lumabas ako bumili ng almusal. Pa, uminom ka ng gatas ng toyo. Ay, di ba ayaw mo naman ng gatas ng toyo? Eh kasi, nung nag-abroad ako ng ilang taon, na-miss ko rin ito eh. Hahaha. Ano ba tong dumi na ito? Yan ay naidikit lang na abo sa ilalim ng kaldero. Mag-ingat ka. Sip ho. Lumabas tayo at mag-almusal. Sip. Ay naku. Pa? Sandali. Bakit? Ang ibig kong sabihin, mag-ingat ka, baka mapasok. Hahaha! Yung anak kong nag-abroad ng ilang taon, mas naging maalalahanin. Sige, kain na. Kain na. Sige, kain na. Ay, bakit iba ang lasa nitong gatas ng toyo? Ha? May halong itim na linga yan. Sabay giniling. Sabi ng tindero, mas masustansya daw. Mas bagay daw sa matatanda.
Hindi masarap. Simula ngayon, kahit anong gusto mong kainin o inumin, sabihin mo lang kay Papa. Ako ang magluluto para sa'yo. Sige na, okay, pa? Mas masarap pa rin ang mga luto mo kesa sa mga nabibili sa labas. Taas ang kamay. Puwersa ang paa. Ilagay sa ayos. Kabaliktaran ng kapalaran. Tigre ang sumisilo sa sentro. Masama ang palad. Shifu, yan po ang direksyon ni Paring Jeng. Yan yun. Bakit ka na parito? Ma, naipainom ko na kay Papa ang pinagsunog na papel. Di ba sinabi ni Mama na wag mo na akong pakialaman? Pero hindi ko naman kayang makitang mamamatay ka lang, Ma. Huwag kang mag-alala. Hindi mamamatay si Genkyo. Ano pang gusto mong gawin ko pagkatapos nito? Bukas, dalhin mo ang tatay mo dito. Ako na mismo ang gagamit ng silver needle para tuluyang malak ang huling pandama niya. See? Mag-iisip ako ng paraan. Halika, batiin natin ang prinsesa ng bahay ko. Maligayang kaarawan. Hipan mo ang kandila. Pa, Sabi ni Master Yu Yangzi, may nangyaring pagbabago. Mainam na ngayong gabi na madala mo na si Papa. Bakit mo ako tinawag? wala naman pa. Salamat pa. Salamat. Para saan? Pa, ngayon birthday ko. Samahan mo akong pumunta sa isang lugar. Saan tayo pupunta? May kaibigan ako. May kakilala siyang sobrang galing na matandang doktor. Gusto ko sanang ipa-check up ka. Maayos naman ang katawan ko, anak. Bakit pa kailangang magpatingin sa matandang doktor? Pa, birthday ko naman ngayon. Ito na lang ang iregalo mo sa akin? Pagbigyan mo ang wish ko, please? Sige. Sasamahan kita. Alam kong ikaw talaga ang pinakamabait kong papa. Kian yun? Bakit parang papalayo tayo ng papalayo? Pa, ayaw kasi ng matandang doktor maistorbo. Kaya lumipat siya dito sa probinsya. Sigurado ka bang maayos yung doktor? Baka naman, naloko ka lang. Pa, tiningnan ko na dati. Huwag kang mag-alala. Kian yun. Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Wala naman pa. Doc, pwede ho bang kapain ang pulso ni Papa? Inabot mo ang pulso. Halika. Doc, kumusta po? May hinanakit at bigat na bumabara sa puso. Ganito na lang. Tuturukan ko siya ng karayom. Pa, magaling talaga yung doktor na ito. Pa, Kian yun. Pa? Bakit di ka nagsasalita? pa, nandito lang ako. Nasial na ang 5 pandama ni Genkyu. Kung pipigilan mo ngayon, ayaw mo na ba sa buhay ng mama mo? Kian yun. Pa. Hindi ko na makita. Pa, Hindi ko na rin marinig. Lumabas ka na. Genkyu, ikaw ang may kasalanan sa akin. Huwag mong sisisihin ako kung naging malupit ako sa'yo. Ilabas mo ang anak mong babae. Simulan ang ritual. Ang buhok ni Genkyu, mga kuko niya, petsa ng kapanganakan niya, damit niya, ilagay lahat sa isang mangkok. Ang gitnang daliri ay para sa kaluluwa ng langit. Ang hintuturo ay para sa kaluluwa ng buhay. Ang dalawang daliri ay hindi magpapatalo. Gamitin ang buhay bilang kapalit ng kaluluwa. Taya, Maestro, anong susunod na gagawin? Ilagay mo itong 4 na talismang papel. Pakilagay isa-isa sa ibabaw ng 4 na mangkok na luwad. Tapos, magpatulo ng dugo bilang gabay. Ang paghiram ng buhay para maibalik ang kaluluwa, ito'y gawaing laban sa langit. Guro, bilisan natin. Kung hindi, delikado na si Jeng ang nag-aalay. Ano ang susunod na gagawin? Ang pinakaimportante sa paghiram ng buhay para maibalik ang kaluluwa ay kailangang kusa at buong loob na mamatay ang taong hihiraman ng buhay. Sa ganun lang lilipat sa iyo ang haba ng buhay niya. Paanong mangyayari yun?
Maghintay ka lang. Papa, habulin mo kami. Tingnan mo ang saranggola ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang abot nito. Halika na, habulin mo kami ni Mama. Mahal, dali. Sabay nating paliparin ang saranggola. Paano kung magising siya sa kalagitnaan habang hindi pa tapos? Kapag ang isang tao pumasok sa panaginip ng walang hanggan, malululong siya roon. Magiging tulad ng baliw na espiritu, hindi siya magigising. Halika na. Mahal, bakit hindi mo sagutin, ha? Ha 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 ha. Ito. Hindi tama. Nagpupumiglas ang kaluluwa niya. Anong gagawin natin? 3 kaluluwa ay babalik sa kanilang lugar. 7 ay isasakripisyo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Taya. Tapos na ba? Hintayin lang na ang maitim na ulap ay tuluyang balutin ang katawan ni Jenkyu. Humpeho. Jenkyu, sa bandang huli, ikaw pa rin ang tumulong sa akin. Sino ang sumira ng ritual ko? Anong nangyayari sa akin? Ginoong Jeng, huwag kang kikilos. Tutulungan kita. Kapatid na guro, bakit kailangan mo akong kontrahin lagi? Yu Yangzi, noon ninakaw mo ang ipinagbabawal na kaalaman. Ngayon nakagawa ka na naman ng napakalaking kasalanan. Hindi ka pa rin nagsisisi? Pagsisisi? Tingnan na lang natin kung sino talaga ang dapat magsisi ngayong araw. Tubig ng kan ang pananggalang. Kidlat ang pamatay sa kasamaan. Ginoong Chen, si Yu Yangzi ay gumamit ng ipinagbabawal na kaalaman para sa sarili. Nilinis ko na ang aming hanay. Na, Maestro, Hindi ko alam. Wala akong kinalaman dito. ang nawawalang landas ay maaaring balik-balikan. Hindi pa huli ang lahat. Mama at Papa. Mama, anong nangyayari dito? Yu Yangzi, siya ang dating disipulo ng aming templo na tumakas. Ang paghiram ng buhay para magpatuloy ng kaluluwa ay bawal na pamamaraan. Magiging sanhi ito na ang taong pinaghiraman ng buhay ay mamatay nang walang mahahanap na puntod. Paanong nangyari ito? Sinabi niyo na sa katawan ng papa ko, walang magiging epekto. Siyan yun? Papa, pasensya na. Siyan yun. Sobrang nakakadismaya ka. Papa, hindi ko alam. Sobra talagang hindi ko alam. Akala ko. Shen Yun. Huwag mo na siyang pakiusapan. Wala kang maling ginawa sa bagay na ito. Mama, bakit mo ako niloko? Ano bang niloko ko sa'yo? Gusto mo bang makita mong ang mama mo ay mamamatay sa harap mo, walang magawa? Pero ako konti na lang. Napahama ko na si Papa. Ikaw ba ay galit sa akin? Hindi ba siya buhay pa rin ng maayos? Tsaka, kung hindi siya namatay, ako ang mamamatay. Tama na? Tama na. Alis na ako. Maraming salamat po sa pagliligtas, Maestro. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Si Yu Yangzi ay dating disipulo ng aming templo na tumakas. Responsibilidad ko sanang linisin ang aming hanay. Hindi mo na kailangan magbigay galang ng ganito. Senyor Jeng, tumayo ka na. Kung hindi dahil sa Maestro, baka pati buhay ko ay wala na ngayon. Senyor Zeng, pagkatapos ng bagay na ito, babalik na kami ng disipulo ko. Pati si Yu Yangzi nabigo rin pala. Mukhang kailangan kong humanap ng ibang paraan para makuha ang sikreto ng walang katapusang kabataan. Papasukin ang research team sa laboratorio. Pagdating ng oras, ako mismo ang magdadala ng sample.
Siyan yun. Anak kita. Hindi mo ako maaaring iwan habang buhay. Siya. Hindi kita iiwan. Sino ka ba? Miss Chen, ang tagal nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo dito, Shu Chang? Mama, sino ba talaga siya? Dito ka talaga nakatira? Ano ba talagang pakay mo? Ako, interesado sa prutas ng kabataan. Makipagtulungan tayo. Umalis ka na. Hindi kami makikipagtulungan sa'yo. Sa mundo, walang bagay na makakapagpabalik ng kabataan. Totoo ito. Mama, tingnan mo si Yu Yangzi. Lahat ng mga taong iyon, puro manloloko. Ako ay negosyante. Pera lang naman ang habol ko. Ano ang mapapala kung lokohin kayo? Sigurado ka ba talaga? Mama, Sigurado man o hindi, susubukan ko pa rin. Tsaka, ngayon, ilang araw na lang ang buhay mo, di ba? wala kang paki. Bata, huwag ka munang magmadali. Makinig ka sa akin. Ako, matutulungan ko ang mama mo sa pinakamagandang gamutan na mapanatili ang buhay niya. Pagkatapos, kapag nakuha natin ang sikreto ng prutas ng kabataan, paano? Kumusta ang plano natin? Siya. Papayag ako. Mama, bakit mo kami dinala dito? Dahil makikipagtulungan tayo, syempre kailangan mong magkaroon ng kapanatagan. Ang bahay na ito, ibibigay ko sa inyo. Mama, Magandang araw po, senyor. Mula ngayon, sila na po ang may-ari ng bahay na ito. Magandang gabi po, senyora. Sicher, magtempla ka nicht sa. Opo. Si po. Tingnan ninyo. Senyora at miss, inumin ninyo ang tsaa. Siye po. Mama, huwag mo nang uminom. Hindi ba kayo iinom? Ito ay dahong pao na nagkakahalaga ng 11,000 bawat liang. 1,100 piso. Tikman ninyo. Mama, Mama, Shuchang, ikaw? Dalhin sila sa underground laboratorio. Mama, anong ginawa ninyo sa mama ko? Tumigil kayo, pakawalan ninyo ang mama ko. Huwag nang lumaban. Pakawalan ninyo ang mama ko. Kung may kailangan, sa akin na lang. Ikaw, ano bang silbi mo? Ang mama mo lang ang natatanging nakatry ng prutas ng kabataan. Siya lang ang may halaga sa research. Simula pala nung una, ginawa mo lang palang eksperimento ang mama ko. Ang pakikipagtulungan, puro kasinungalingan. Aba, matalino ka rin pala. Sayang nga lang, naging sobrang tanga ang mama mo. Little Wang, ibenta mo na ang bahay ko. Kailangan nyo naman kaming bigyan ng makakain, di ba? Hindi pinayagan ni Shu General na bigyan kami ng pagkain. Kung walang pagkain, dapat man lang may tubig. Si Shu General, ayaw siguro niyang mamatay kami dito nang nauuhaw. Paano ako makakainom kung ganyan ka? Pakawalan mo muna ako. Hindi naman ako makakatakas. Hindi pwede. Gusto ko pang uminom. Uminom ka pa? Tama na. Alis.
Mama, gising ka na. Mama, gising ka. Tanga, Senyor Shu, pupunta ba tayo? Hindi na, dito na tayo. Hintayin nating sila na ang lumapit. Ano ba ito? Si Shu Chang ay manloloko lang. Gusto niyang gawing eksperimento ang mama mo. Tumakas tayo, bilisan mo. Kayong dalawa? Saan kayo pupunta? Shu Chang, Simulan. bumalik. Bumalik. Ma, okay ka lang ba? Mali ako. Talagang nagkamali ako. Kian yun. Ma, hindi dapat ako naniwala sa kanya. Kasalanan ko lahat. Kuya, kung talagang gusto mong bilhin ang bahay na ito, pwede ko pang babaan ang presyo. Manong, dekada na ang bahay na ito, pero maayos pa rin. Nakikita ko namang mahal na mahal mo itong bahay. Bakit gusto mong ibenta ito? Plano ko sanang lumipat sa ibang lungsod para tumira. Manong, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Kailangan ko ng oras para mag-ipon ng pera. Sige, bilisan mo lang sana. Huwag mong isipin tumakbo. Dito sa laboratory na ito, lahat, kahit saan ka magpunta, may CCTV lahat. Naiintindihan mo ba? Nandito ako para magpaalam. Alis na ako. Kian Yun, Chen Jiali. Sino ka ba? Matagal nang? Walang nakatira dito. Wala nang nakatira. Naku, sira ito. Kailangan kong tumawag sa pulis. Ang dami ng araw na lumipas. Wala pa ring lumalabas kahit anong resulta sa research. Mr. Shu, si Chen Jiali ay pareho lang ang katawan sa mga ibang matatanda. Hindi talaga kami makakuha ng kakaibang findings. Mr. Shu, lahat ng paraan sinubukan na namin. Wala pa rin talaga. Mr. Shu, may problema. May nag-report sa pulis na nawawala si Chen Jiali at si Zheng Qianyun. Nag-iikot ang mga pulis ngayon. Naghahanap sila. Senyor Shu ngayon, anong dapat nating gawin? Kung wala pa tayong resulta ng pag-aaral, itapon nyo na lang silang dalawa sa labas para sa akin. Opo. Sandali, magpadala kayo ng tao para lihim silang sundan. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng kapakipakinabang na bakas. Opo. Kumusta? May masama pa bang nararamdaman? Nurse, bakit tayo nandito? Nahimatay kayo sa tabi ng kalsada. Dinala kayo rito ng mga pulis. Talagang umalis na siya sa pagkakataong ito. Mukhang hindi na natin siya makikita pa. Mag-ingat na lang kayo sa sarili ninyo. Miss ko na si Pa. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko rin alam kung ano na ang lagay niya ngayon. Boss, kailangan po ba kayong tulungan ilipat ang mga gamit na ito? Itong mga ito, ilipat ninyo. Sige po, boss. Kian Yun? Jiali, iiwan ko na sa inyo ang bahay na ito. Ma, sigurado akong mapapatawad tayo ni Pa. Pa, Kian yun. Palagay ko huwag na lang. walang problema, Ma. Siguro wala si Pa sa bahay. Diretso na tayong pumasok. Tara. Pa, nandyan ka ba? Alam na namin ang pagkakamali namin. Patawarin mo na kami, Pa. Pa? Pa? Ma, may mali.
Wala na lahat ng gamit ni Pa. Parang umalis na nga siya. Imposible. Saan naman siya pupunta? Ma, totoong umalis na si Pa. Imposible. Sobrang maingat niya sa pera. Paano niya kayang iwan ang bahay sa akin? Wala man lang kahit ano, tapos basta na lang siyang umalis. Umalis na ako. Iiwan ko sa inyo ang bahay. Ma? Totoong umalis na siya. Ma, huwag ka nang malungkot. Hindi naman ako nalulungkot. Nung umalis siya, ang bahay na ito ay atin na. Sige na, Kian yun. Ipagluluto kita. Ma, magpahinga ka na lang. Ako na lang ang magluluto. Ma, konti na lang ang panahon natin. Hayaan mong ipagluto ka pa ni Mama. Bakit ang dami mong biniling gulay? Mauubos ba natin lahat yan? Lahat ng yan, mga paborito mong ulam at ng anak natin. Mauubos natin yan. Parang iba ang lasa. Ma, anong lasa ba iyan? Yung sabaw na ito, parang hindi tama ang lasa. Ma, gusto mo bang sabihin na iba ang timpla kay Pa? Pareho lang naman ang sabaw, bakit magkaiba ang lasa? Ma, naalala ko na. May notebook si Pa. Nakatala doon ang mga resipe. Hahanapin ko nga. Tingnan ko kung mahahanap ko. Bakit mo pa hahanapin? Hindi naman kailangan itong sabaw na ito talaga. Ma, nahanap ko na. Ayokong tingnan. Ma, Ayokong tingnan. ika-2 ng Disyembre, 2023. Malamig. Lumalala ang lagay ng katawan ni Jolly bawat taon. Sabi ng doktor, maganda raw ang sabaw ng buto para pampalakas. Pero sa karaniwang luto, lagi siyang naiinisan sa amoy. Alam ko naman talaga. Sakit niya. Ang nagpapawala ng panlasa. Kanina sa palengke, nang binili ko ang sariwang tadyang, naalala ko bigla na paborito niyang kainin noong bata pa siya ang berde at maasim na kalamansi mula sa likuran ng bundok. Mahina na ang ngipin ni Jolly, kaya karaniwan, niluluto ko sa pinakamahinang apoy. 5 oras na pakulo. Jolly, ipinagluto kita ng paborito mong sabaw ng mais at tadyang ng baboy. Kailan mo? Ikaw na ang kumain una. Hindi mo na kailangan akong hintayin. May gagawin pa ako, sige na muna. Ito ang pinakapaborito ni Jolly na lasa. Lao Jeng, nagkamali ako. Sobrang laki ng mali ko. Pumasok kayo. Si? Tingin mo okay ba? Gusto mo ba? Ino-okay ko na itong tindahan. Ayos. Ako, hindi mo na kailangang magbayad ng renta ngayong buwan. Totoo ba? Ika-9 ng Oktubre, 2023. Maulang may kulog. Nahimatay si Jolly sa bahay. Sabi ng doktor, maramihang organ ng katawan ni Jolly ay natural ng humina. Gusto na ni Jolly tumigil sa pagpapagamot, ayaw niyang gumasta pa. Pero, paano akong susuko? Ika-2 ng Nobyembre, 2023. Makulimlim. Kinapos na kami sa pera. Nakakita ako ng trabaho malapit sa ospital bilang katulong. Ika-20 ng Nobyembre 2023. maaraw. Palihim kong tinanggap ang trabaho bilang bantay ng isang paralisadong pasyente.
Dahil itong gamot na ito ang magpapabuhay pa sa'yo, gamitin na natin. Tama na. Huwag kang mag-aksaya ng pera. Huwag kang mag-alala. May pera pa ako. Ah, dito pala galing ang pera na iyon. Kuya Jeng, magbubukas ka ba ngayon? Tiyaman, dito na tayo kumain ngayon. Akin na ang libre. Sige na nga, hindi na ako mahihiya. Ha ha ha. Papa, Uy, nakauwi ka na. Tingnan mo, ako mismo ang gumawa niyan. Regalo ko yan para sa'yo. Ano ba ang inukit mo dito? Ikaw. Hindi ba parang ikaw yan? Parang ikaw nga. Pero parang hindi naman masyado magkahawig. Bakit hindi naman daw magkahawig? Tingnan mo, yung buhok nito. Ay, oo nga. Pati yung linya dito sa mata. Sige. Sapat na yan. Kahit magkahawig man o hindi. Para kay Papa, mahalagang regalo yan. Itatago ko yan habang buhay. Oo, nangako tayo. Pinky swear pa nga. Sige na, kumain ka na. Papa, totoo pala, yung pinky swear natin dati, talagang may halaga. Iningatan niyo talaga hanggang ngayon. mukhang malapit na akong matapos. Kian yun. Ma, anong nangyari sa iyo? Kian yun. Gusto kong hanapin ang tatay mo. Ma, siguro ayaw na ni Papa na makita pa tayong dalawa. Alam ko naman. Gusto ko lang bago ako umalis, humingi ng tawad sa kanya. Malapit na talaga akong matapos. Ang dami kong nagawang mali. Gusto ko lang bago ako mailibing. Humingi ng sorry sa kanya. Kian yun. Samahan mo ako, pwede ba? Siya, sabay natin siyang hanapin. Kumusta? Okay ba ang lasa? Pwede na. Masarap. Kuya Jeng, may dala akong sariwang labong. Gawaan mo ako ng isang putahe ngayon. Walang problema. Gagawan kita ng labong na may maanghang na sili. Umupo ka muna. Ma, nagtanong-tanong na ako. Yung restaurant na binuksan ni Papa, nandito lang malapit. Maghanap pa tayo. Tiyak mahahanap din natin. Anong pangalan ng restoran? Hindi ko natanong yon. Basta, dito lang sa paligid na to. Ma, dito tayo dumaan. Dahan-dahan lang. Ayun na ang labong na may maanghang na sili. Kuya Jeng ha, ang galing mo talaga magluto. Ito na. Tikman mo. Tingnan mo kung ayos ang lasa. Sige Kuya Jeng, umupo ka dito. Sabay tayong kumain. Si. Sa totoo lang, ngayon ang birthday ko. Birthday mo? Ba't hindi mo man lang sinabi agad? Sana, nakapaghanda ako ng mas maraming ulam. Ayos na to, sapat na yan. Hindi pwede. Orderan kita ng birthday cake. Ay naku, huwag nang abalahin. Walang problema. Dito ba to? Dito nga. Gagawa pa ako ng ilang putahe para sa iyo. Ha? Ay, Kuya Jeng, Doon ka na maghanap. Ma, bukas na lang tayo maghanap ulit. Jeng Q, narito na ang food delivery mo. Kuya Jeng, Ma, tayo na.
Tingnan mo ang buhok ko, magulo ba? Ma? Ayos lang, hindi magulo. Tara na tayo. Ba't kayo nandito? Bakit na naman kayo pumunta dito? Ha? Kuya Jeng, nagkakamali ka. Kami, nandito para mag-sorry sa iyo. Pa, patawarin mo na si Mama. Ganyan na lang ba kadali mag-sorry na lang? Tapos inaasahang mapapatawad ko kayo agad? Kuya Jeng. Patawad. Ako ang nagkamali. Kaunti na lang ang natitirang oras ko. Huling beses, patawarin mo ako. Kuya Jeng, kung hindi mo ako mapapatawad. Habang buhay hindi ako matahimik kahit mamatay pa ako. Yung bahay sa Jiangcheng? Iiwan ko na lang sa inyo dalawa? Bilang huling pag-aalala ko sa inyo. Umalis na kayo. Mr. Shu, pumunta sa Chuncheng, sina Chen Jiali at Zheng Qianyun para hanapin si Zheng Qiu. Tara na, isama mo ang mga tao. Sumama ka sa akin sa Chuncheng. Umalis na kayo. Tara na. Kuya Jeng, nakita ko yung diary mo. Naalala ko tuloy yung mga araw natin dati. Diary? Matagal nang lumipas ang mga yon. Nung nabasa ko yung diary mo, saka ko lang napagtanto ang bait mo pala talaga. Ako kasi, pinairal ko ang damdamin ko kaya nagawa ko yun sa'yo. Pa, Kahit ano pong sabihin mo, hindi ko babaguhin ang pasya ko. Umalis na kayo agad. pa, Tara na. Tara na. Kuya Jeng, Kuya Jeng, ma, ayos ka lang ba? yan yun? Anong gagawin natin? Ma, okay lang yan. Makakahanap din tayo ng paraan. Umuwi muna tayo at magpahinga. Pero, Tara na. Araw-araw, si Zheng Qiu alas 6 pa lang ng umaga nasa tindahan na. Tara na, hulihin siya doon. anong nangyayari? Baka napahamak ang tatay mo. Pa? Kuya Jeng, Si Shu Chang yon. kailangan nating iligtas ang tatay mo. Tanda, sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo tungkol sa prutas ng kabataan. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako makikipagtulungan sa mga kagaya mo. Ayaw mo magsalita, ha? Di pupuwersahin na kita. Sabihin mo. Magsalita ka. Sige, sabihin mo na. Magsasabi ka ba o hindi? Magsasabi ka ba o hindi? Kuya Jeng. Kuya Jeng, Huwag kang gagalaw. Kung hindi, papatayin ko, tong matanda. bitawan mo siya. Wala siyang alam sa mga iyan. Wala raw siyang alam? Alam ko na ang prutas ng kabataan. Ay si Zheng Qiu ang nagbigay sa inyo. Ang prutas ng kabataan, binigay iyon kay Zheng Qiu ng matatanda. Totoo, wala siyang alam. Wala raw siyang alam? Aba, hindi pa yata sapat ang sakit na nararamdaman niya. Tumawag na ako sa pulis. Padating na sila agad. Nagbigay ka ng impormasyon sa pulis? Bitawan mo ang tatay ko. Mr. Shu, pinalibutan na ng pulisya ang laboratorio. Mang Zeng. Ma, Jiali, ma. Jiali. Ma? Jiali,
Ma, Jiali, Tumigil ka. Huwag kang gumalaw. ang pasyente ay talagang may organ failure na. Malapit na siyang mamatay. Ang saksak na ito, tumama mismo sa puso. Kahit anong miracle pa, mukhang wala ng pag-asa. Pa, Jiali, andito ka na. Ang pagnanasa, wala talagang hangganan. Sa totoo lang, hindi naman mali iyon. Ang naging mali ay hindi ko pinigilan ang sarili ko. Oh, sorry. ma, Jelly, ma,